Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak na makasama kayo sa ating munting talakayan ngayon. Ang ating tema ay napakamahalaga at puno ng pag-asa. Ako si Jesus, nais kong pagpalain ang inyong tahanan. Hayaan ninyo akong baguhin ang inyong buhay at ng inyong pamilya. Sa bawat salita na ating pag-uusapan, asahan ninyo na may dalang pag-ibig at liwanag mula sa ating Panginoon. Bilang mga tagasunod ni Kristo, napakahalaga na ating maunawaan ang kahalagahan ng Kanyang presensya sa ating mga tahanan. Ang ating mga tahanan ay hindi lamang mga pisikal na espasyo. Ito ay mga lugar kung saan tayo nagmamahalan, nagdarasal at nag-aalaga sa isa't isa. Kaya naman, ang pag-anyaya kay Jesus sa ating mga tahanan ay isang hakbang tungo sa pagbabago at pagpapala. Minsan maaring tayo ay nahaharap sa mga pagsubok at hamon sa ating buhay. Ang mga problema sa pamilya, mga suliranin sa trabaho, o kahit ang mga personal na laban na ating kinakaharap ay nagiging dahilan upang tayo ay mawala ng pag-asa. Subalit, narito ang magandang balita. Si Jesus ay nandyan para sa atin. Siya ang ating tagapagligtas at tagapangalaga na handang umalalay sa atin at magbigay ng liwanag sa ating mga madidilim na sandali. Sa mga susunod na minuto, ating pag-uusapan ang mga paraan kung paano natin maaring buksan ang ating mga puso at tahanan kay Jesus. Isang mahalagang hakbang ay ang pagtanggap sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Sa simpleng panalangin ng pagtanggap, maaari nating simulan ang ating paglalakbay kasama Siya. Hindi lamang tayo nag-aanyaya ng Kanyang presensya, kundi tayo rin ay nagiging bukas sa mga pagbabago na Kanyang maaring gawin sa ating buhay. Maaari rin nating alalahanin ang mga pangako ng Diyos para sa ating mga pamilya. Sa Biblia, itinuturo sa atin na ang bawat tahanan ay maaaring maging isang lugar ng kapayapaan at kagalakan. Sa mga pagkakataon na tayo ay nagkakaroon ng hidwaan o hindi pagkakaunawaan, ang pagdulog kay Jesus sa panalangin ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Tayo ay hinihimok na ipagdasal ang ating mga pamilya na sa bawat araw ay lumapit tayo sa Kanya at humingi ng Kanyang gabay. Huwag nating kalimutan na ang ating mga salita at gawa ay may malaking epekto sa ating mga mahal sa buhay. Ang pagpapahayag ng ating pananampalataya at ang pagbabahagi ng Kanyang pagmamahal ay nagbibigay inspirasyon hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating pamilya. Kaya, kung kayo ay may mga karanasan o mga katanungan tungkol sa inyong mga pamilya at sa inyong pananampalataya, huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito sa aming komento. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga at maaaring makatulong sa iba. At para sa mga hindi pa nakasubscribe, hinihimok ko kayong mag-subscribe sa aming channel upang maging bahagi ng ating komunidad. Dito, patuloy nating pag-aaralan ang mga aral mula sa Biblia at kung paano natin maiaangkop ang mga ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kwento at mga paglalakbay, at sa ating pagsasama-sama, tayo ay nagiging mas malakas sa pananampalataya. Kaya naman, sa mga susunod na bahagi ng ating talakayan, sama-sama nating tuklasin ang mga hakbang na maaari nating gawin upang hayaan si Jesus na pumasok at maghari sa ating mga tahanan. Ang Kanyang pag-ibig at biyaya ay walang hanggan at handa siyang baguhin ang ating mga buhay sa paraang higit pa sa ating inaasahan. Kaya, samahan niyo ako sa ating paglalakbay na ito at hayaan nating ang liwanag ni Kristo ay magbigay ng bagong pag-asa at pagbabago sa ating mga puso at tahanan. Maraming salamat sa inyong pagdalo at asahan ninyo ang mga susunod na talakayan na puno ng inspirasyon at pagmamahal mula sa ating Panginoon. Sa Salmos 23, makikita natin ang napakagandang imahe ng Diyos bilang isang pastol na nagmamalasakit sa kanyang mga tupa.
Ang talatang ito ay puno ng pag-asa at katiyakan na ang Diyos ay nandyan upang alagaan tayo, bigyan ng proteksyon at itaguyod ang kapayapaan sa ating mga tahanan. Sa mundong puno ng mga pagsubok at hamon, mahalagang maunawaan natin na ang pagkakaroon ng Diyos sa ating buhay ay nagdadala ng liwanag at gabay. Ang Diyos bilang ating pastol ay hindi lamang nagmamasid mula sa malayo. Siya ay aktibong nakikilahok sa ating mga buhay. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, siya ay nariyan upang tayo ay tulungan kahit na sa mga pinakamadilim na bahagi ng ating paglalakbay. Ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Sa halip, mayroon tayong isang mapagmahal na pastol na laging handang umalalay at magsilbing gabay. Kapag sinasabi ng Salmos 23 na, "Ang Diyos ang aking pastol, hindi ako mangangailangan," ito ay nangangahulugang ang lahat ng ating mga pangangailangan ay natutugunan sa Kanya. Sa bawat sulok ng ating tahanan, ang presensya ng Diyos ay nagdadala ng kasaganaan. Hindi lamang ito pisikal na kasaganaan, kundi pati na rin ang spiritual at emosyonal na kasaganaan. Ang Kanyang pag-ibig at pagkalinga ay nagiging pundasyon ng ating mga relasyon sa loob ng pamilya. Kapag ang bawat miyembro ng pamilya ay nakakaranas ng pagmamahal ng Diyos, nagiging mas matatag ang kanilang ugnayan sa isa't isa. Madalas tayong nahaharap sa mga pagsubok sa ating mga tahanan. Maaaring ito ay sa anyo ng hidwaan, kawalan ng pagkakaintindihan o kahit na mga material na hamon. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang Salmos 23 ay nagpapakita na sa kabila ng dilim ng mga pagsubok, mayroon tayong Diyos na magbibigay liwanag at pag-asa. Kahit na ako'y maglakad sa gitna ng mga lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang mga salitang ito ay nagbibigay diin na sa anumang sitwasyon, ang Diyos ay laging naroroon upang tayo ay bigyang lakas. Ang pagsasama ng pamilya ay nagiging mas makabuluhan kapag ang bawat isa ay nagtitiwala sa Diyos. Sa mga pagkakataong tayo ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, ang pagdalangin at ang pagbabalik loob sa Diyos ang nagiging susi upang muling maitaguyod ang pagkakaisa. Ang Kanyang mga salita at mga turo ay nagbibigay ng gabay sa atin kung paano natin maipapakita ang pagmamahal at pagkakaunawaan sa isa't isa. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan o nawawalan ng pag-asa, alalahanin natin na ang Diyos ay narito upang tayo ay iangat, upang baguhin ang ating mga sitwasyon. Ang Kanyang mga pangako ay hindi nagbabago. Ang Kanyang desire ay ang makasama tayo sa ating mga tahanan upang ang Kanyang mga pagpapala ay dumaloy sa ating mga buhay. Sa simpleng pakikipag-usap sa Kanya, sa pamamagitan ng panalangin, maaari nating ipahayag ang ating mga saloobin at mga pangarap. Ang ating pagtitiwala sa Kanya ay nagiging daan upang ang mga himala ay mangyari sa ating mga tahanan. Ang pagkakaroon ng isang malapit na relasyon sa Diyos ay nag-uugat sa ating pagkilala sa Kanyang pagkatao bilang ating pastol. Ang Kanyang pagmamahal at pagkalinga ay nagbibigay sa atin ng lakas at kapayapaan. Sa bawat paglipas ng araw, sa bawat pagsubok na ating nalalampasan, naway patuloy tayong humingi ng Kanyang gabay at buksan ang ating mga puso sa Kanyang mga pagpapala. Ang ating mga tahanan ay magiging mga lugar ng kapayapaan at pagmamahalan kung tayo ay magtutulungan sa pagbuo ng isang ugnayan na nakabatay sa Kanyang mga turo. Sa ganitong paraan, ang ating mga buhay at ating mga pamilya ay tunay na mababago. Ang pagkakaroon ni Jesus sa ating mga tahanan ay hindi lamang nagdadala ng mga biyaya, kundi nagiging daan din upang tayo ay maging mga instrumento ng Kanyang pagmamahal sa ibang tao.
Sa bawat araw, hayaan nating buksan ang ating mga puso sa Kanyang mga biyaya at magtiwala na Siya ay andiyan upang iangat tayo sa bawat pagkakataon. Ang mga talatang nakasaad sa Mateo 7:8 ay nagsisilbing mahalagang paalala sa atin na tayo ay iniimbitahan na lumapit kay Jesus. Sa mga simpleng salitang ito, mayroong malalim na mensahe na umaabot sa ating mga puso. Humingi at kayo'y bibigyan, tumawag at kayo'y pagbubuksan. Ang mga salitang ito ay hindi lamang basta pangako. Ito ay isang paanyaya sa atin na magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa ating tagapagligtas. Madalas, tayong nahaharap sa mga pagsubok sa buhay at sa mga pagkakataong ito, ang ating mga tahanan ay nagiging lugar ng takot at pagdududa. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, naririnig natin ang tinig ni Jesus na nagsasabing, "Huwag kayong matakot, humingi lamang kayo." Sa tuwing tayo ay humihingi ng tulong at gabay, binubuksan natin ang pintuan ng ating puso para sa mga biyayang Kanyang nais ipagkaloob. Ang mga pinto ng ating mga tahanan ay simbolo ng ating pag-uugnayan sa Diyos. Kapag tayo ay kumakatok sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya, tayo ay nag-aanyaya sa Kanya na pumasok at baguhin ang ating mga buhay. Ang mga pagsubok na dumarating sa ating mga pamilya ay maaaring maging daan upang tayo ay lumapit kay Jesus. Sa bawat hikbi ng ating mga anak, sa bawat pag-aalala ng ating mga magulang, naroon ang pagkakataong tayo ay humingi ng tulong mula sa Kanya. Ang mga pangako ni Jesus ay hindi nagtatapos sa ating mga panalangin. Sinasabi sa Mateo 7:8, sapagkat sino mang humihingi ay tumatanggap at ang sino mang kumakatok ay pagbubuksan. Isang paalala na ang ating mga panalangin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa bawat pagkakataong tayo ay humihingi, mayroong tugon mula sa Diyos. Hindi laging sa paraang inaasahan natin, ngunit palaging sa paraang Kanyang nakikita na makabubuti para sa atin. Ang Kanyang mga biyaya ay dumadating sa mga anyo na maaaring hindi natin agad nakikita, ngunit ang mga ito ay naroroon, nag-aantay na masilayan natin. Sa ating pamilya, maaaring maraming isyu ang kailangan ng atensyon, mga hidwaan, kakulangan o suliranin sa kalusugan. Laging naroon ang posibilidad na tayo ay mawalan ng pag-asa, ngunit sa mga sandaling ito, tayo ay hinahamon na lumapit kay Jesus. Ang Kanyang pagmamahal ay nagdadala ng kapayapaan at pag-asa, hindi lamang sa ating mga puso, kundi pati na rin sa ating mga tahanan. Isipin natin ang mga pagbabago na maaaring mangyari sa ating pamilya kung tayo ay sama-samang humingi kay Jesus. Sa pagdapo ng Kanyang mga kamay sa ating mga problema, ang mga sugat na dulot ng hidwaan at sakit ay unti-unting maghihilom. Ang Kanyang mga salita ay nagbibigay ng gabay at liwanag sa ating mga desisyon. Sa bawat hakbang ng ating buhay, mayroong kasama tayong pastol na nagmamasid at nag-aalaga sa atin. Ang ating pananampalataya ay isang mahalagang susi sa pagbubukas ng mga pintuan ng biyaya. Sa pagtitiwala kay Jesus, pinapalakas natin ang ating kakayahang tumanggap ng Kanyang mga pagpapala. Ang ating mga pamilya ay maaaring maging mga saksi sa mga himala na nagagawa niya, mula sa pagkakaisa at pagmamahalan hanggang sa mga pagkakataong ang mga pangarap ay unti-unting nagiging realidad. Sa bawat araw, mayroong pagkakataon upang baguhin ang ating mga buhay at tahanan. Huwag nating kalimutan na humingi at kumatok. Ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan at sa ating pagtitiwala kay Jesus, tayo ay nagiging bahagi ng Kanyang mas malaking plano para sa ating mga pamilya. Ipinapaabot niya ang Kanyang kamay sa atin, hinihikayat tayong magtiwala, humingi at tumanggap. Sa ganitong paraan, tunay na madadala natin ang Kanyang mga biyaya sa ating mga tahanan at sa ating mga buhay. Sa Juan 10:10, sinasabi ni Jesus,
Dumating ako upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng kasaganaan. Ang mga salitang ito ay puno ng pag-asa at nagbibigay diin sa layunin ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Sa mundong puno ng hirap, pagsubok at mga pagsubok, ang kanyang pangako ng isang masaganang buhay ay tila isang liwanag sa kadiliman na nag-aanyaya sa atin na buksan ang ating mga puso at isipan upang tanggapin ang kanyang mga biyaya. Isipin natin ang ating mga tahanan. Saan man tayo naroroon, ang ating mga tahanan ay dapat maging isang kanlungan ng kapayapaan, pagmamahal at kasaganaan. Sa panahon ng kaguluhan at hindi pagkakaunawaan, ang bawat isa sa atin ay may kakayahan na tawagin si Jesus sa ating mga tahanan upang baguhin ang ating sitwasyon. Ang kanyang layunin ay hindi lamang upang bigyan tayo ng material na kasaganaan, kundi upang punuin ang ating mga puso ng tunay na kaligayahan at kapayapaan. Ang isang masaganang buhay na ipinangako ni Jesus ay hindi nakabatay sa mga material na bagay. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng isang relasyon sa Kanya kung saan ang ating mga pamilya ay nagiging sentro ng Kanyang pagmamahal at biyaya. Sa bawat pagkilos natin, sa bawat desisyon na ating ginagawa, naway maging gabay natin ang Kanyang mga salita. Ang pagkakaroon ng buhay na masagana ay nangangahulugan din ng pagkakaroon ng mga ugnayan na puno ng pagmamahal, pag-unawa at pagtanggap. Madalas tayong nahuhulog sa bitag ng pag-aalala at takot sa hinaharap, ngunit sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay inaanyayahan na iwaksi ang mga pasanin na ito. Ang kanyang pagdating sa ating mga buhay ay nagdadala ng pag-asa at pagbabago, kaya't mahalaga na tayo ay laging handang tumanggap ng kanyang mga biyaya. Ang pagtanggap na ito ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating mga pamilya at sa lahat ng ating minamahal. Sa bawat pagkakataon na tayo ay humihingi sa Kanya, gaya ng itinuturo sa Mateo 7:7-8, makikita natin na ang Kanyang mga biyaya ay walang hanggan. Ang ating mga panalangin ay umabot sa Kanya at hindi siya nag-aatubiling tugunan ng ating mga pangangailangan. Subalit kailangan natin ng pananampalataya at pagtitiwala. Dapat tayong maging handang kumatok sa kanyang pintuan, umaasa sa kanyang kabutihan at pagmamahal. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating mga puso. Dapat tayong maging bukas sa pagbabagong nais ni Jesus sa ating mga buhay. Sa mga pagkakataong tayo ay nahihirapan, naway maalala natin na ang kanyang layunin ay hindi upang tayo ay mabalot sa takot at pangamba, kundi upang tayo ay makaranas ng tunay na kasaganaan na nagmumula sa Kanya. Ang ating mga pamilya ay dapat maging mga saksi ng Kanyang mga biyaya, at sa ating mga tahanan dapat tayong magtulungan upang palakasin ang ating pananampalataya. Minsan mahirap tanggapin ang mga pagbabago sa ating mga buhay, subalit tandaan natin na ang bawat pagbabago ay may layunin. Ang mga pagsubok na ating dinaranas ay maaaring maging daan upang mas mapalalim pa ang ating ugnayan kay Jesus. Sa mga pagkakataong kami ay nahuhulog, ang kanyang mga kamay ay nandiyan upang tayo ay itaas at ihandog sa atin ang buhay na masagana. Sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal, tayo ay maaari pang bumangon at muling magsimula. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang baguhin ang ating mga buhay at ang buhay ng ating mga pamilya. Sa Kanya, may pag-asa at liwanag na nag-aantay sa atin. Kaya't hayaan nating buksan ang ating mga puso at tanggapin ang Kanyang mga biyaya. Sa bawat pagninilay natin, naway lumago ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Sa pagtatapos ng ating pagninilay, tayo ay magpapanalangin upang ating ipagkatiwala ang ating mga pamilya at mga buhay kay Jesus. Sa Kanya may kasaganaan at tunay na kaligayahan na nag-aantay. O Diyos na makapangyarihan, sa aming paglapit sa iyo,
Kami ay nag-aalay ng aming mga puso at isipan. Sa mga oras na ito, kami ay humihingi ng iyong liwanag at pag-ibig na magpuno sa aming tahanan. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nagagalak na ipahayag ang aming tiwala sa iyo. Sa mga pagkilos at desisyon namin, naway maging sentro ka ng aming mga buhay. O Panginoon, batid mo ang mga pagsubok at hamon na dinaranas namin sa bawat sulok ng aming tahanan, naway madama namin ang iyong presensya. Sa bawat kwarto at espasyo, hayaan mong maging lugar ito ng kapayapaan at pagmamahalan. Ang mga alalahanin at takot na nag-uukit ng kaguluhan sa aming mga isip ay aming inaalis at ipinapaubaya sa iyo. Panginoon, ang aming pamilya ay aming yaman. Naway maging matatag ang aming ugnayan sa isa't isa. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, tulungan mo kaming muling magkasundo. Bigyan mo kami ng lakas upang mapanatili ang pagkakaisa at pagtutulungan. Sa bawat ngiti at yakap, naway madama namin ang iyong pagmamahal na dumadaloy sa aming mga puso. Ako'y nananalangin para sa mga bata, O Diyos. Naway iyong ihandog sa kanila ang karunungan at proteksyon sa kanilang paglalakbay. Sa bawat hakbang na kanilang tatahakin, hayaan mong maging gabay sila ng iyong mga salita. Sa kanilang mga mata, naway makita nila ang iyong kaluwalhatian sa lahat ng kanilang ginagawa. Itaguyod mo ang kanilang mga pangarap at pangitain at bigyan sila ng lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok na darating. Sa mga magulang, O Diyos, kami ay humihingi ng iyong tulong. Sa mga araw na puno ng pagod at stress, naway magbigay ka sa amin ng kapayapaan. Sa mga pagkakataong kami ay nawawalan ng pag-asa, tulungan mo kaming muling bumangon at lumaban. Itaguyod mo ang aming mga puso na puno ng pagmamahal at tulungan mo kaming maging magandang halimbawa sa aming mga anak. Panginoon, hindi lamang kami nananalangin para sa aming pamilya, kundi maging para sa aming mga kaibigan at komunidad. Naway maging ilaw kami sa iba na ang aming tahanan ay maging kanlungan sa mga nangangailangan. Samahan mo kami sa mga pagkakataon na kami ay tumutulong sa aming kapwa at hayaan mong magpakita kami ng pagmamahal sa mga taong naliligaw ng landas. O Diyos, kami ay nananalangin para sa mga may sakit at mga nagdurusa. Naway iyong pagalingin ang kanilang mga katawan, isip at kaluluwa. Sa kanilang mga pagdaranas, naway madama nila ang iyong pag-ibig at pag-aaruga. Hayaan mong maging inspirasyon kami sa kanila na sa gitna ng mga pagsubok, may pag-asa at liwanag na nagmumula sa iyo. Panginoon, sa mga oras ng kalungkutan at pangungulila, kami ay patuloy na humihingi ng iyong yakap. Sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay, naway iparamdam mo sa amin na kami ay hindi nag-iisa. Ang iyong pagmamahal ay sumasa atin, at sa kahit anong sitwasyon, kami ay mayroong pag-asa at dahilan upang patuloy na lumaban. O Diyos, isinusumpa namin ang aming mga buhay sa iyo. Hayaan mo kaming maging mga tagapagdala ng iyong mensahe sa aming komunidad at sa mundo. Sa bawat salita at gawa, naway magbigay kami ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Itaguyod mo ang aming mga puso upang patuloy na magbigay ng serbisyo at pagmamahal sa iba. Panginoon, kami ay nag-aalay ng aming mga pangarap at hangarin sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay nagdadalawang isip, tulungan mo kaming magkaroon ng tapang na sumunod sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ng aming buhay, naway maging malinaw ang iyong mga plano para sa amin. O Diyos, sa lahat ng ito, kami ay nagtitiwala sa iyo. Sa mga oras ng saya at kalungkutan, kami ay humihiling na ikaw ang maging gabay at ilaw sa aming landas. Kami ay umaasa na sa bawat araw. Ang aming mga puso ay lalong mapuno ng iyong pagmamahal at biyaya. O Diyos na puno ng kabutihan, sa aming paglalakbay sa mundong ito, kami ay patuloy na humihingi ng iyong tulong at gabay.
Sa bawat hakbang na aming tinatahak, naway maging matatag kami sa aming pananampalataya sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, hayaan mong maging liwanag ang iyong mga salita sa aming mga puso at isipan. Sa mga oras ng pagsubok, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pag-asa. Naway patuloy mo kaming palakasin at bigyan ng lakas ng loob upang hindi kami mawalan ng tiwala sa iyong mga plano para sa amin. Sa gitna ng mga alalahanin at takot, tulungan mo kaming makita ang iyong mga himala na nangyayari sa paligid namin. Kami ay naniniwala na sa bawat hamon naroon ang pagkakataon para sa aming paglago at pagbabago. O Panginoon, sa aming mga pamilya, naway patuloy ang pagmamahalan at respeto sa isa't isa. Bigyan mo kami ng kakayahang magpatawad at umunawa sa isa't isa, lalo na sa mga pagkakataong kami ay nagkakamali. Ang pagkakaunawaan at pagtanggap ay mahalaga sa aming ugnayan at kami ay humihingi ng iyong tulong upang ito ay mapanatili. Naway maging mabuting halimbawa kami sa bawat isa upang sa aming mga salita at gawa ang iyong pagmamahal ay masilayan ng lahat. Sa mga kabataan, O Diyos, kami ay nananalangin na sila ay maging matatag sa kanilang mga pangarap. Sa mundong puno ng tukso at hamon, naway makahanap sila ng inspirasyon sa iyong mga aral. Bigyan mo sila ng lakas ng loob na ipaglaban ang kanilang mga paniniwala at pangarap. Sa kanilang pag-aaral at pag-unlad, naway maging masigasig sila at hindi mawalan ng pag-asa. Itaguyod mo ang kanilang mga kakayahan at talino at tulungan silang makahanap ng kanilang tunay na layunin sa buhay. Panginoon, kami rin ay nananalangin upang sa mga magulang na sa kanilang mga pagsusumikap ay patuloy na maipakita ang iyong pagmamahal sa kanilang mga anak. Sa kabila ng mga paghihirap at pagsubok, tulungan mo silang manatiling matatag at puno ng pag-asa. Naway ang kanilang mga pangarap para sa kanilang mga anak ay maging inspirasyon upang patuloy silang magsikap at gumawa ng mabuti. Sa mga pagkakataong sila ay nabigo, tulungan mo silang bumangon at muling mangarap. O Diyos, sa aming komunidad, kami ay humihiling ng pagkakaisa at pagmamahalan. Naway maging matibay ang aming ugnayan sa isa't isa. At sa mga pagkakataong may hindi pagkakaintindihan, tulungan mo kaming magpatawad at muling magkasundo. Hayaan mong ang aming mga tahanan ay maging kanlungan ng kapayapaan at pagmamahalan, at ang aming mga puso ay maging bukas sa pagtulong sa mga nangangailangan. Sa mga may sakit at nagdurusa, kami ay dumadalangin para sa kanilang kagalingan. Naway madama nila ang iyong presensya sa kanilang mga pagdaranas at bigyan mo sila ng lakas upang harapin ang kanilang mga pagsubok. Sa kanilang mga paglalakbay sa sakit, hayaan mong maging inspirasyon sila sa iba na sa kabila ng sakit ay mayroong pag-asa at liwanag na nagmumula sa iyo. O Diyos, sa aming mga pangarap at hangarin, kami ay sumasamo sa iyo, nagabayan mo kami sa aming mga desisyon. Sa bawat hakbang, naway makita namin ang iyong mga plano para sa amin. Sa mga pagkakataong kami ay nagdadalawang isip, bigyan mo kami ng tapang at lakas ng loob na sundin ang iyong kalooban. Sa lahat ng ito kami ay nagtitiwala sa iyo, O Panginoon. Sa mga oras ng saya at kalungkutan, naway maging gabay at ilaw ka sa aming landas. Hayaan mong ang aming mga puso ay mapuno ng iyong pagmamahal at biyaya, at sa bawat araw, kami ay maging tagapagdala ng iyong mensahe ng pag-ibig sa aming paligid. O Diyos, isinusumpa namin ang aming mga buhay sa iyo. Naway, maging inspirasyon kami sa iba at patuloy na lumakad sa iyong liwanag. Sa ngalan ni Jesus, aming tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen. Sa pagtatapos ng ating devosyonal na ito, nais kong ipaalala sa bawat isa sa inyo na ang mensahe ng pagmamahal at pagpapala ni Jesus ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa ating mga tahanan at sa ating mga pamilya.
Sa mga oras ng pagsubok at pag-aalinlangan, ang ating Panginoon ay nariyan upang yakapin tayo at ipakita ang kanyang walang kondisyong pag-ibig. Sa mga pagkakataon na tayo ay nahihirapan, kailangan nating buksan ang ating mga puso at isipan upang itanggapin ang kanyang mga biyaya. Minsan sa ating pang-araw-araw na buhay, nakakalimutan natin ang kahalagahan ng pananampalataya. Ang mga alalahanin sa buhay, mga problema sa trabaho o mga hidwaan sa ating pamilya ay nagiging sanhi ng ating pagkalugmok. Ngunit sa gitna ng mga pagsubok na ito, narito ang paalala. Si Jesus ay nandyan, handang magbigay ng liwanag at pag-asa. Huwag tayong matakot na humingi sa Kanya. Ang Kanyang mga kamay ay palaging nakabukas upang tayo ay tulungan. Isipin natin ang ating mga tahanan bilang mga lugar na puno ng pagmamahal at pagkakaunawaan. Sa bawat sulok ng ating mga bahay, maaaring may mga pagkakataon ng hidwaan o hindi pagkakaintindihan. Ngunit sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus, maaari tayong magkaroon ng kapayapaan at pagkakasundo. Ang ating mga tahanan ay dapat maging kanlungan ng kanyang pagmamahal at biyaya, isang lugar kung saan ang bawat isa ay pwedeng makaramdam ng seguridad at pagmamahal. Sa mga susunod na araw, imbitahan natin si Jesus sa ating mga tahanan. Hilingin natin sa Kanya na pumasok sa ating mga puso at sa ating mga pamilya. Sabihin natin sa Kanya ang ating mga pangarap, ang ating mga takot at ang ating mga pag-asa. Ibigay natin ang mga ito sa Kanya at hayaang Siya ang magdala ng pagbabago sa ating mga buhay. Alalahanin din natin na ang ating mga salita at aksyon ay may kapangyarihan. Sa ating pakikisalamuha, sa ating pamilya at mga kaibigan, isabuhay natin ang mensahe ng pagmamahal at pagpapatawad. Ang bawat ngiti, bawat yakap at bawat mabuting salita ay nagdadala ng liwanag sa ating kapaligiran. Huwag nating hayaang ang mga negatibong pananaw at mga saloobin ang nangingibabaw. Sa halip, ipakita natin ang pagmamahal ni Kristo sa ating mga tahanan at makikita natin ang pagbabago sa ating paligid. At sa ating paglalakbay na ito, mahalaga rin ng ating pagkakaisa bilang isang komunidad. Magkaisa tayo sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan at sa ating simbahan. Palakasin natin ang ating samahan sa pamamagitan ng mga gawain na nag-uugnay sa atin, mga aktibidad na nagpapakita ng pagkakaisa at pagmamahalan. Ang pagbabahagi ng ating mga kwento ng pananampalataya at ang pagdarasal para sa isa't isa ay makapagbibigay ng lakas sa bawat isa sa atin. Sa mga pagkakataon na tayo ay nahihirapan, naway huwag nating kalimutan na ang ating Panginoon ay nariyan, handang makinig at tumalalay. Siya ang ating tagapagtanggol at gabay. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, naway kasama natin siya. Sa pagtatapos ng ating devosyonal na ito, dalangin ko na ang mga salitang ating narinig at ang mga mensahe ng pag-asa at pagmamahal ay manatili sa ating mga puso. Huwag tayong matakot na ipahayag ang ating pananampalataya sa ating mga tahanan at sa ating komunidad. Ang kanyang pagmamahal at pagpapala ay walang hanggan at laging nariyan para sa atin. Tayo ay patuloy na manalangin, magtiwala at sumunod sa Kanya. Naway ang ating mga tahanan ay maging mga lugar ng Kanyang mga biyayang umaagos. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa debosyong ito. Patuloy tayong lumakad sa liwanag ng Kanyang pagmamahal at pagkilos. Hanggang sa muli, naway ang Kanyang mga pagpapala ay sumainyo at sa inyong mga pamilya.